Sa umaga pagising, agad nakatuloy ang radyo ko sa istasyon mo. Awiting papuri, request na love song mo. Pambungad sa umaga'y balitang totoo. Pinoy Stream Radio ang paborito ko. Sinisigaw ang lahi ko sa buong mundo. Ikaw, Pinoy, susi sa pagbabago. Pinoy Stream. May ubo, may plema, hirap sa paghinga, makating lalamunan, matamlay, at may nararamdamang sakit sa katawan. Happy Cha Lagundi Tea. Happy Cha Lagundi Tea. Ang tsaang magbibigay ginhawa, kaya buhay mo ay happy kasi healthy ka na. Happy Cha Lagundi Tea. 100% dried lagundi leaves, all natural and organic. Sigurado ang kalidad, puro at subok na. Richcorp is the supplier of quality Vitex Negundo in the market. Happy Cha Lagundi Tea. FDA approved as bronchodilator, reduces asthma and cough at tuklasin ang marami pang health benefits ng Lagundi Vitex Negundo. Maging healthy, maging happy, mag-Happy Cha. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0919-000-1738 at 0922-893-8883. Sundan sa FB page Puno Sagip Buhay at mag-subscribe sa YouTube Puno Sagip Buhay. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan. Pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin. Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Diyos maray na aldaw sa indong gabos na makabanwa. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Gayun din sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome sa ating palatuntunang tuklasin natin at ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob po ng isang oras. Sa lahat po ng ating mga tagapanood, anuman po ang inyong ginagawa, saan man po kayo naroroon. Dalangin ko po na nasa mabuti kayong kalagayan habang samut-sari ang mga nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Sa lahat po ng ating mga tagapanood, mag-iwan po kayo ng mensahe o comment sa ating pong Facebook page at YouTube account. Please like, share, and subscribe ang ating pong BDT Radio Productions. Ganon din ang ating himpilan na Katipunan Channel at Pinoy Stream Versatile Radio. Siyempre, please like and share din po ang aking pong FB account, Miss Cathy Cruz. Pwede nyo rin pong bisitahin ang ating pong website, tuklasinnatin.com at tuklasinnatin.wordpress.com. Maaari rin po kayo magpadala ng sulat troniko kung may nais po kayong mungkahi na nais po ninyong talakayin po natin sa ating palatuntunan.
pagtutunan o may nais po kayo ibigay na impormasyon na pwede po nating pag-usapan? Anyway, ngayon pong araw na ito ay napakahalaga po ng atin pong pag-uusapan at hindi basta ang atin pong panauhin ngayong araw na ito. Dahil alam niyo po ba na ngayon po ang ika-79 na araw ng Kagitingan. Ito pong linggo mula April 5 hanggang April 11, 2021. Kung ano yan, samahan po ninyo ako na tuklasin ito at yan po ay ilalahad sa ating lahat ng isang colonel, retirado pong colonel at alam niyo po ba siya ay mula sa Philippine Air Force dati. Siya po ay chief ng Veterans Memorial and Historical Division ng Philippine Veterans Affairs Office. Yan po ay nasa ilalim ng Department of National Defense. Alam niyo po ba na siya po ay graduate ng Military Academy Class of 1983. Siya po ay Masters of Science in Information Technology degree in 201 mula sa University of New South Wales, Australian Defence Force Academy, Canberra, at nag-earn po siya ng units ng Master of Science in Information Management in 204 sa Asia Pacific College. Alam niyo po ba itong kasama po natin ngayon? Bukod sa pagiging retirado po niya, siya po ay 25 taon sa military service. Siya po ay nag-retire noong 2008. At ang isa po sa napakahalagang na ibigay po niya o na nagawa niya dito sa tinatawag nating Armed Forces of the Philippines, siya po ang muling kumbaga gumawa kung bakit muling nabuhay at nagkaroon siya ng maingat na pagsusuri ng Armed Forces of the Philippines na dating suportado po ng Estados Unidos na nagkaroon po ng sariling kakayanan at sandalan ang grupo o organisasyong ito. Kung ano ito, bubusisiin po natin. Samahan ninyo akong tuklasin dahil mukhang marami tayo makukuha sa kanya. At alam niyo po ba, siya rin ang nasa likod ng Development and Automation of the Air Force Pay and Allowance System ng Philippine Air Force Finance Center at implementation of the Web-Enabled Personal Management System for the Philippine Air Force. Mukhang maraming nagawa itong ating panauhin ngayon. Bilang isang training director ng COMEL School of General Headquarters mula 1989 hanggang 1990, he was responsible for the highly specialized education and training of selected armed forces of the Philippines personnel in various skills and techniques necessary in the installation, commissioning, maintenance, and repair of the newly acquired different digital information and communications equipment. Nako, gamit na gamit pala talaga siya, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Hindi ko na patatagalin dahil kung iisa-isahin ko, marami po siyang mga nagawa para po sa atin sa pamahalaan at sa mamayang Pilipino. Siya po ay walang iba kundi si Colonel Agerico G. Amagna III. Siya po ay isang retiradong Philippine Air Force. Magandang araw po sa inyo, sir. Magandang araw sa inyo, ma'am, at sa ating mga tagapakinig buong Pilipinas. At alam ko available din online. Marami rin nakikinig online. Yes. Magandang araw sa inyong lahat. Isang malaking karangalan po, sir, na kayo po ay bahagi ng palatuntunan ng tuklasin natin. At talagang marami akong matututunan sa inyo. Pero siguro bago ko po alagwahin ang aking mga katanungan tungkol dito sa Philippine Veterans Affairs Office, maganda siguro babalikan ko yung kaninang medyo tanong kasi sa akin ito yung pong ginawa ninyo na muling pagbuhay at maingat na pagsusuri ng AFP. Can you explain it, sir? Ang Armed Forces, isa sa mga sangay ng pamahalaan na under ng Department of Defense na ang layunin ayusin ang peace and order sa buong Pilipinas at sa kanyang teritoryo. Isang sangay doon ang PIVAW, yung aming
opisina under din ng Defense Department. Ang inaalagaan naman namin o ang aming kailangang bantayan, ang kapakanan naman ng mga veterano galing sa armed forces at mga guerrilla ng World War II at kanilang mga pamilya. So, may panahon na napabayaan sila. Hindi naman napabayaan pero kulang ang lingap sa kanila. So, pinipilit namin ngayon na maasikaso sila, mabantayan sila. Yun yung aming mandate sa Wow. PIP. Oo. Medyo mabigat Oo, pero medyo mabigat kasi curious lang po ako, sir, kung ito po bang PBAW ay kumbaga na-track down nyo na po ang lahat ng mga veterano natin sa ating bansa. ina-attempt pa rin namin. Nagugulat kami na may mga katutubo na naging guerrilla pero hindi na recognize dahil sila katutubo nga, hindi marunong sumulat, walang formal organization. Pero nung panahon ng digmaan, sila malaki ang naitulong nila, lalo itong mga AITA sa Central Luzon, marami pang ibang grupo. Alam din ng mga kasamahan nila sa Central Luzon at iba pang lugar na malaki ang naitulong nila nung panahon ng gera, panahon World War II especially, pero hindi sila na-recognize. Hindi na ilista ang pangalan nila as guerrilla, as nakatulong. Kaya wala silang natanggap na ayuda o tulong mula sa pamahalaan noon. Kaya nagkamatay na sila. Ang ginagawa namin ngayon at alam na namin yung kanilang kabayanihan nagawa, sinusulat namin at pinaalam namin sa mga kabataan sa ating henerasyon ngayon na hindi lang yung mga sundalo, hindi lang yung mga guerrilla, pero pati katutubo, maraming tumulong o maraming naiambag para sa ating freedom nung panahon ng World War II. So sa madaling salita, sir, ang opisina pala ninyo ay nakikipag-ugnayan din sa National Historical Commission. Tama po ba ako? Tama ho yun. Hindi lang sa National Historical Commission, pati doon sa Commission on Indigenous People, Yes, NCIP. yung mga IP, nakukuha namin yung kanilang istorya. Nakakagulat nga sa Mindanao, wala tayong ganong naisulat. Oo. Hindi kasi hindi naging ugali ng Pilipino na magsulat at gumawa ng history. Kaya yun ang gap natin sa kaalaman na konti-konti naming kinukumpleto para for prosperity at para maintindihan din ng mga ating kababayan ngayong panahon na to. Kailan po ba, sir, na itatag itong PBAW? Yung PBAW, anak ng martial law. Nung na-declare ang martial law, nag-reorganize ang pamahalaan. Nung nag-reorganize ang pamahalaan, nakita na may 5 ahensya ng gobyerno ang trabaho, bantayan or tignan ang kapakanan ng mga veterano. Pinaghati-hati pa noon, 5 branches of government. Ang ginawa ngayon after reorganization nung pagka-declare ng martial law, pinagsama-sama lahat ito. So in September 24, mga ganon, nag-issue ng presidential decree na pinagsama-sama itong mga ahensyang ito at ilinagay siya as a bureau
under ng Department of Defense. Oo. Yung nagbibigay ng pension dati, hiwalay. Yung nagsasabi kung pensionado ka ng karapat dapat ka mag-pension, hiwalay pa. Yung nagbibigay ng education, iba pa. Hiwalay siya. So, Iba-ibang ahensya ito, Colonel? yes, ma'am. Talaga. Ano-anong mga ahensya to dati? Titig, Kayo'y nakikinig sa Tuklasin Natin. Sorry, Colonel. Kasi medyo hindi ko po alam at I'm sure yung ating po mga kababayan ay mukhang kailangan din nilang malaman dahil siyempre meron palang ganito, mabuti na lang at nabanggit po ninyo na mula dun sa iba't ibang ahensya na ito na nabanggit nyo nga, 5 ahensya to dati na magkakaiba at pinag-isa na lang na convert siya into Philippine Veterans Affairs Office. Kaya at least mas mukhang mas epektibo to ngayon, mas efficient na yung service. Isa na lang ang pupuntahan ng ating mga veterano. Exactly, hindi na kung saan-saan. Tsaka nagdudulot pa ito ng kalituhan, hindi po ba? Tama ma. Pati yung medical requirements nila na-address na rin. Dati hiwalay yung... Oo nga no, dahil 5 ahensya siya, hiwa-hiwalay, so ang dami nilang siniserox. Ang dami nilang kino-comply ng mga requirements. Pero, Oo. Isa ma'am na, Board of Pensions for Veterans, isa ma'am opisina, Philippine Veterans Board, isa pa rin opisina, Veterans Back Pay Commission, isa pa rin opisina, Veterans Claims Commission, isa pa rin, tapos Claims Office, under ng AFP. Okay. Hiwalay siya ma'am. Pero lahat po ito sa AFP. Hindi ma'am. Iba-iba rin. Meron siya. May hiwalay talaga siya na standalone under sa office ng presidente. Okay. So at least ngayon mas maganda pala. Nagkaroon siya ng autonomy. Yes, ma'am. Oo, nagkaroon siya ng autonomy. That's good, alam nyo ba? Na dati pala ay 5 ahensya. Nasa ilalim pala ito ng 5 tanggapan bago dumating ang martial law. Pero dahil sa martial law, naging isa na lang siya. Kaya dito itinatag yung PIBAW. Diba? Tama ba ako, Colonel? Tama. At ano-ano po ba yung mga programa ng PIBAW? Ang isa ma'am is ang pinaka-visible yung old age pension giving. Pero ito maliit lang ma'am na portion. Ang pagbigay kasi ng pension dinesign para sa mga hindi nagpe-pension sa armed forces. Yung mga World War II guerrillas, World War II na hindi tumuloy ng armed forces matapos ang digmaan. Marami sa kanila walang trabaho, walang means of income, hindi naman employed. So nabigyan sila ng pension para lang mag-survive ng mga kapanahonan na immediately after the war. Nabago yung batas, nag-adjust, nag-umpisa yung pension wala pang 300 pesos a month. Liit. Simula pa. Sa ngayon, yung mga veterano ng World War II, yung mga living veterans, na kukonti na lang ito, mga 2,500 na lang na World War II living veterans, tumatanggap na sila ng 20,000 a month. Na-adjust na bagong batas noong 2019. Ang
ibang mga veterano na hindi World War II veteran, hindi tumatanggap ng pensyon sa armed forces. Ito yung mga galing Vietnam War, galing Korean War, pero hindi nagtuloy sa armed forces. Pagbalik nila ng Pilipinas, at age 65, entitled na rin sila ng 20,000 a month. Basta yung lumaban sa World War II, lumaban sa Korea, lumaban sa Vietnam, 20,000 a month ang kanilang pension pag wala silang ibang natatanggap na pension sa armed forces. Yung mga galing armed forces naman at PC, yung nung araw Philippine Constabulary, PCINP, pag naka-6 na taon sa serbisyo at nag-65 na sila, pwede naman silang tumanggap ng 5,000 old age pension. Pero ito ho, natigil nung 2000, may cut-off na taon na after 2007, kung hindi ho ako nagkakamali, dapat maka 20 taon ng serbisyo sa armed forces para ma-entitle ng old age pension at age 65. Okay. Malaki ho kasi yung gugugulin ng pamahalaan kung yung mga nagserbisyo lang ng 6 na taon, pepensyonan na. So, meron ho silang ginawang cut-off. Okay, sir. Thank you dun sa mga bago sa akin tong mga information na to. Pero dahil ngayon po ay 79 na araw po ng kagitingan, Philippine Veterans Week pa nga. Ano po ba ang kahalagahan ng araw ng kagitingan? Yung specific ko na day, yung napili ang araw ng kagitingan, significant siya dahil this is the 79th year ng ating pagkaka-liberate sa mga mananakop na Hapones noong panahon. So this is the 79th year of freedom ng Pilipinas. Ang significance ngayon is tumapat na mayroon tayong malaking hinaharap na pandemya na simbolo siya rin ng ating laban para masugpo ang COVID-19 na pandemya. Ano po ba ang tema ng PIVAW sa paggunita ng Araw ng Kagitingan sa taong ito? Marami hong pinagpilian na tema. May committee na nag-select. Ang napili ngayon team, kagitingan ay gawing gabay, pandemya ay mapagtatagumpayan. Katapusan sana ng pandemya na itong starting this day. Oo nga eh. So, yun ang intention. Bilang pagtalima po ng taunang Araw ng Kagitingan, ano po yung mga proyektong ginagawa nyo ngayon at mga layunin itong buong linggong ito? Nung Lunes, sinelebrate ang sunrise ceremony at yun ang umpisa ng Philippine Veterans Week. Ginugunita ang mga namayapa na nating
veterano o mandirigma na lumaban para sa freedom ng sambayanan. Ang event ay ginagawa sa libingan ng mga bayani, specifically doon sa harap ng unknown soldier. Yung Tomb of the Unknown Soldier sa libingan ng mga bayani, inaalaya ng bulaklak at ito ay simbolo ng pagkilala natin sa mga mandirigma na hindi na natin kilala ang pangalan pero nakabag-ambag sa ating kalayaan. Ang dami pala nating pwedeng iukit o isulat, no, Colonel? Pagdating sa para mabuo yung kasaysayan kung bakit nagkaroon ng hindi lang yung pagkakaroon natin ng freedom, ng kalayaan laban sa mga Hapones. Siyempre maraming mga kababayan tayo na talagang nagbuwis ng buhay, bata, matanda. I remember kasi, Colonel, yung isang nakapanayam ko na World War II during the time of Japanese na yung pananakop ng mga Hapon, no? Buhay pa siya up to now, and probably one of these shows in tuklasin natin ay makakatatin siya. Sana hindi ito yung Colonel na ikaw ang kasama ko. Kwentuhan tayo sa ating World War II survivor na nandyan sa Laguna, 'di ba? Tama. Marami pa actually sila, ma'am, na magaganda pa ang kwento. Meron din na spouse naman siya, ma'am, ng isang veterano na very vivid pa yung memories niya nung panahon ng gera, nakasama niya yung kanyang asawa. Paglalaban at yun nga, yung buong pamilya na i-involve doon sa pag isang miyembro ng pamilya kasama, lahat supportive or obligadong suportahan yung. Oo nga. Yes, naalala ko yan doon po sa in-interview ko, they are from Manila. Tapos sabi nga po nila sa pag-aakala nung head of the family, nung tatay, na mas ligtas na pumunta ng Laguna, doon sila dumiretso nung nabalitaan nila na kaso mo doon pala naglungga yung mga mga Hapon, 'di ba? Doon sa Laguna mismo. And worse, talagang lahat nung family talagang halos ubusin yung angkan nila nung nalaman at pinagdudahan sila na sila mga gerilya, no? Kaya bata, matanda talaga pinapasok sa isang bahay, and napuntahan ko yun. Pati yung nga bang pangalan ng Hapon na nakalibing daw dito sa atin. Nandun ngayon Si Yamashita. Yes, si Yamashita, napuntahan ko yun. Pati yung nasa loob ng UP Los Baños, ma'am. Yung campus ng UP Los Baños. Nandun yung kanyang doon sa nilibing, di ba? Hindi, ma'am, doon sa pinatay? Doon sa Binigti. Doon siya Binigti. Oo nga. Kasi nakita ko yung actually nga parang maliit, hindi naman siya kalakihan na lugar. Yung nasa dulo naman. Oo, nasa dulo. Tas lang talagang community lang yung area. Pero nandoon merong nangangasiwa naman. Pero pinuntahan ko yon, narating ko yon. Kaya ang dami kong pero sa mga susunod na pagkakataon, Colonel, pag-uusapan natin in detail yan kasi tingin ko, Colonel, ito yung panahon na kinakailangan i-inject natin sa ating mga kabataan na
merong naganap na gera. Kasi ang akala lang nila, yes, alam nilang may gera, pero hindi nila alam kung gaano ito kasama yung epekto, no? Mula sa pinakabata hanggang epekto sa sambayan ng Pilipino, 'di ba? Kung gaano kasama yung gera, yung epekto ng gera. Kasi yun nga yung sinasabi nung World War II survivor, Kernel. Sabi niya gano'n, walang panalo o walang talo. Walang panalo sa gera, lahat talo. Yun ang sinasabi nung World War II veteran na yun. Kung hindi ako nagkakamali, siya ay si Zusi Conrado Ocampo. Siya ang isa sa mga talagang kinikilala rin ng ating bansa na panahon ng Hapon. And I remember nung mga panahon na yon, Colonel, talagang parang fresh na fresh pag kinikwento niya. Talagang may hanggang ngayon may tusok, may marka ng pagkakatusok ng bayoneta sa kanyang likuran, sa kanyang tagiliran. At kapag kwento niya to, naiiyak pa rin siya kasi nandun pa rin yung panginginig niya, parang nagbabalik alaala sa kanya ang lahat. Well, anyway, going back sa may mga nakahanay po ba kayong pagkilos o gagawin para sa isang linggong paggunita ng Philippine Veterans Week? Katulad ng nabanggit ko kanina. Bago pa ho nagsimula yung Philippine Veterans Week, meron na kaming mga series ng webinars at saka online lectures na ginagawa. Nag-invite kami ng mga taga-academe, mga professor ng history, mga researchers, mga kilalang mga tao na mag-lecture at mag-kwento ng kanilang mga researches specific sa mga iba-ibang segment ng kasaysayan ng World War II. Magmula nung bakit nasama ang Pilipinas sa World War II. Oo nga. hanggang yung bakit nakawawa din tayo nung ating akalang protector na may kanya-kanya silang pananaw at kwento. At wala ngang hindi lang iisang kwento ang kasaysayan. So gusto namin mabuo yung sources ng information through itong mga sunod-sunod na webinars namin. Wow. At ang intention na ma-attendees yung mga kabataan. Kaya nag-partner kami sa mga universidad sa Luzon, pati sa Visayas, sa Mindanao din. Mayroon kaming mga universities na ini-invite na mag-attend at ginawa nilang requirement sa iba nilang mga courses sa mga ibang estudyante na manood. Kaya may mga webinars kami na mahigit 1,000 ang attendees. Wow, ang galing. Dami nun. Nagulat din kami. Oo, 1,000 talaga as in. That's good. Nagpa-partner din kasi kami sa DepEd. Sana gawin namin na isa sa mga gusto naming gawin, ibalik yung pagtuturo ng World War II sa mga kabataan. Kasi nawala na kasi yung subject na yun sa kasaysayan, 'di ba? I remember that, Colonel, meron noong araw. Kasi tawag dito 1970 kasi ako pinanganak. So naabutan ko pa siguro yung may lecture na kasaysayan nung araw. Naabutan ko pa yung mga ganyan. Pero kahit na mga matatanda, pero syempre importante talaga yung mga kabataan natin ngayon. Yes, Tama-tama yung mga siguro magandang itap natin, tama yung DepEd nga, para yung mga may subject ng araling panlipunan,
Ayan. ay mahimok nila o gawing requirement sa mga estudyante na manood nung kahit na Facebook, 'di ba? Tama. Facebook ng PIBAW na ang pinag-uusapan ay tungkol dito sa kasaysayan kasi importante 'yon, Colonel eh. Kasi alam mo ang isang mamamayan kapag hindi mo alam kung saan ka nag-ugat, parang hindi mo kilala kung sino ka, 'di ba? Tama, ma'am. Kaya mahirap 'yon. Kaya yung kaya madalas ngayon yung pagmamahal sa bayan nawawala na sa new generation. Iba na yung iba na para sa kanila ang uri ng pagmamahal sa bayan. Kaya ang nangyayari tuloy sa kanila is nahahatak sila ng ibang grupo. 'Di ba? Tama ba ako, Colonel? Isa rin sa nagkulang tayo sa kasaysayan, mga kadakilaan ng mga taga Mindanao. Hindi na, walang nakapagsulat, mailan-ilan lang ang may naisulat tungkol sa mga kadakilaan ng mga taga Mindanao. Bakit hindi nasakop ng Espanyol nung ang Mindanao? Bakit hindi ganong nasakop ng Amerikano? Kahit ng Hapon? Yun yung hindi na isusulat gaano. Oo nga. Mukhang kailangan nating mabuo natin. Ang tatapang ng mga Colonel, ng mga taga Mindanao. Piruin mo, hindi sila basta baw ng baw. Tama. Hindi, kami ay Pilipino. Panahon nila Lapu-Lapu, ma'am. Yun na ang hindi nila talaga basta masakop. Oo. And I remember, 'di ba, kasi 300 plus years tayo na nasa ilalim ng Espanya. And can you imagine ang tawag, hindi tayo bansa nung araw. Tayo ay parang isang isla o lalawigan lang ng Espanya noong mga panahon na yon. At kahit ang Amerika nung tayo ay nasa ilalim din nila, hindi rin tayo Pilipinas nung ang pangalan nga natin ay galing sa King Philip, di ba? Las King, Las Pilipinas ang ating Nako, mukhang kailangan nating magbalik ng history. Anyway, yung pong pagkilos na mga gagawin o activities na gagawin nyo sa paggunita ng Philippine Veterans Week, bukas po ba ito sa publiko? Sa paanong paraan? Sige po, go ahead, Colonel. Yun ang nalulungkot kami na dahil sa pandemya, hindi namin pwedeng i-open sa publiko hindi kami makapag-imbita ng mga veterano na ito ay isang malaking pagkakataon na magsama-sama sila, magkakilala uli, pati yung kanilang pamilya. Ikaw pala ang anak ni ganito, ay naikwekwento yung pag nandun kayo sa lugar ng mga events, napakasaya ng kwentuhan ng mga veteranong doon lang sila nagkakaroon ng panahon magkita-kita. Nung nakaraang taon, dahil kauumpisa lang ng pandemya, hindi pa namin alam kung paano i-celebrate online. So ngayon taon lang namin na ginagawa na online celebration para kahit hindi sila makapunta, makarating, makita naman ng mga veterano at pamilya ng mga veterano na sineselebrate at hindi nakakalimutan ang kanilang kadakilaan. Sana sa isang taon, pwede na uli na magbukas at maging open to the public yung mismong mga events na magaganap at nagaganap. Inuumpisahan namin na sana na merong yung mga local government units
Liberation of Pasay, Liberation of Pasig. Meron silang kanya-kanyang celebration Mm-mm. kailan na napaalis ang mananakop. So meron din ng Sa bawat lugar, ano? bawat lugar na Oo. meron lang mga munisipalidad na hindi naman kalakihan ng pondo, kaya nahihirapan silang mag-celebrate. Yun yung ina-assist namin ngayon na dapat ma-celebrate din nila kahit role-playing lang. Oo. Magunita lang yung significance doon sa kanilang lugar. Pero ang attendance minimum pa rin. Hindi Oo, namin pwedeng pasamahan ng mga veterano dahil panay senior citizen na rin, bawal na lumabas. Exactly. Oo. Yun, doon kami nanghihinayang sa yung panahon na hindi namin maisama yung mga veterano sa Opo. event. Minsan po akong nakapunta ng events ninyo at nakita ko yung mga talagang war veterans natin noong mga panahon na yun. Medyo nakakatuwa nga kasi talagang alam niyo yun, yung talagang mga lolo na natin, pero ang lalakas pa nila, tapos matitikas kahit matatanda na, no? Matitikas sila, makikita mo yung yung tapang na nasa loob nila. Kasi yung features nila kahit matanda na parang hindi sila mahina na pero makakikitaan mo pa rin nung kanilang siguro nung kabataan nito ang laking tao tapos mga nakadiretso mga katawan talaga, 'di ba? Anyway, kung may nais pong itanong ang mga tagapanood po natin at ang iba pa na mapapanood po tayo, paano po sila makikipag-ugnayan sa inyo? Ma'am, ang pinakamabilis na pag-contact sa amin ngayon, meron kaming Facebook page, pibao.gov.ph. Meron doon link ng kung kahit anything under the sun, pwedeng itanong tungkol sa history, tungkol sa bakit hindi nakakapag-pension or naputol ang pension. Yun ang pinakamabilis na paraan para maka-contact sa amin. Meron din kaming Facebook page, pero hindi namin recommend na malaking inquiry ang gagawin sa Facebook dahil hindi siya secure. Pero mga tanong, mga inquiries, pwede naman doon ilagay at sasagutin namin sa ibang paraan, hindi sa Facebook diretso. Dahil sa security issue lang naman. Okay. Pero yun ang pinakamadadali na paraan na kami kontakin. Kung may nais po ba kayong tawag dito, nasa inyo po yung pagkakataon ngayon kung may nais pa po kayong ipahayag o paalaala sa ating mga kababayan na baka nakaligtaan po nating pag-usapan o nakaligtaan ko pong itanong sa inyo. Nasa inyo po ang pagkakataon. Maraming salamat sa ating mga tagapakinig. Sana ay pag-aralan natin sa ating sarili, hindi lang yung para yung current events, pero yung previous na mga nangyari. Meron kaming collection ng information na nakalagay sa aming website sa pibao.gov.ph. Ito ay mga informasyon na kinuha pa namin sa Estados Unidos, sa libraries sa Estados Unidos. Baka makita nyo doon yung pangalan ng inyong kamag-anak. Uy, meron pala kaming veteranong kamag-anak, si Lolo, si ganyan. Makikita nyo, nandun yung listahan. Sila yung mga lumaban, anong organisasyon sila naisama, anong guerrilla unit, anong unit ng
USAPE and others, nakakataba ng puso kung ano, makikita mo na yung inyong angkan may naidagdag sa freedom ng Pilipinas. At saka sana tayo mag-contribute din sa, wag nating iasa lahat sa pamahalaan, sa ating ibang mga, sa general population. Ang sabi nga ng mga kabataan ngayon kayod-kayod din. Kanyang hindi yung naghihintay lang ng grasya. Itong mga veterano natin noon, dahil sila ay nagipit nung panahon ng digmaan, gumawa sila ng sarili nilang paraan. May mga bago pa nagkaroon ng paltik sa Cebu, yung ating mga guerrilla units dito sa Luzon at sa ibang lugar, gumagawa ng sarili nilang kanyon, sarili nilang baril, para lang makalaban ng pantay doon sa ating mga mananakop. So, yung history na nakukuha natin or na malalaman natin, makakatulong sa ating desisyon sa panghinaharap. So, yun lang ang aking mensahe muna sa ngayon. Thank you, Colonel. At hindi po ito ang una at huli na tayo ay ikaw po ay magiging panauhin ng palatuntunan ng tuklasin natin. Mukhang marami tayong pagsasamahan, Colonel. Mukhang kailangan nating gumawa ng isang show tungkol lang sa kasaysayan. Pag-usapan po natin yan, Colonel, para sa Katipunan Channel. Tamang-tama, sa Katipunan Channel, bagay na bagay yung ating kasaysayan. 'Di ba? So at least maraming matututunan kung meron kayong yung mga webinars, willing po ang palatuntunan ng tuklasin natin na makipag-collaborate po sa inyo at ang himpilan po ng Katipunan Channel at Pinoy Stream. Anytime po, pag-usapan po natin yan off-cam. Maraming salamat, ma'am. Hindi lang po ito, hindi lang po kinakailangan po kasi talaga ay i-inject natin para yung patriotism sa ating mga kabataan sa young generation talaga ay makintal natin sa kanila, no? At makita nila, magkaroon sila ng pagpapahalaga sa bansa, na ang bansa natin ay hindi lang basta naging Pilipinas yan. May pinagmulan yan, may mga nagbuwis ng buhay, ng iba, maswerte, hanggang ngayon ay buhay pa. At sila ang magpapatunay, no, na talagang ang ating mga kababayan na mga namatay, talagang dapat nating bigyan ng pagkilala. Diba, Colonel? Anyway, with that, Colonel, kasi oras na para tayo ay tuluyang magpaalam. But then again, maraming pong salamat sa inyong pagtugon sa akin pong kahilingan. At marami po akong natutunan, pero mas marami po akong gusto pang matutunan sa inyo. Kaya maraming salamat, ma'am, sa pagkakataon. Kaya sigurado po yan. Anyway, napakabilis po ng oras at isang oras na naman po ang nakalipas. Pero katulad po ng layunin ng palatuntunang ito, patuloy naming tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Pero tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaisang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinid ang aming palatuntunang tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang mga kalamang inyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan.
Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po, ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Katipunan Channel, sa atin pong mga broadcast technician na sina Ver Archivido at Roxanne Tuba, at sila po yung mga nakaagapay nating technical staff, at gayon din sa Pinoy Stream Versatile Radio, lalo na kay Levi Tixon, gayon din sa ating napakahusay na panauhin ngayong gabi. Talagang marami tayong natutunan sa kanya. Kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan niyo kami sa loob ng isang oras dito pa rin sa ating palatuntunang tuklasin natin hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang araw po sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Tuklasin Natin hanggang sa muli. May ubo, may plema, hirap sa paghinga, makating lalamunan, matamlay, at may nararamdamang sakit sa katawan. Happy Cha Lagundi Tea. Happy Cha Lagundi Tea. Ang cha ang magbibigay ginhawa. Kaya buhay mo ay happy kasi healthy ka na. Happy Cha Lagundi Tea. 100% dried lagundi leaves. All natural and organic. Sigurado ang kalidad, puro at subok na. Rich Corp is the supplier of quality Vitex Negundo in the market. Happy Cha Lagundi Tea. FDA approved as bronchodilator, reduces asthma and cough at tuklasin ang marami pang health benefits ng Lagundi Vitex Negundo. Maging healthy, maging happy, mag-Happy Cha. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0919-000-1738 at 0922-893-8883. Sundan sa FB page, Puno Sagip Buhay, at mag-subscribe sa YouTube, Puno Sagip Buhay.